Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 37, si Jose at ang kanyang mga kapatid. Ang verse pong napunta sa akin is verse 1 to 4. So, basahin po natin. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan. Ang lupaing tinirahan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid, ng mga anak ni Bilha at Selpa na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak. Dahil matanda na siya, nang isinilang si Jose, kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang mga ama kaysa sa kanila, nagalit siya kay Jose at sinabihan ito ng mga masakit na salita. Nangyayari ito sa totoong family natin, no? Na mayroong favoritism yung ating mga nanay. Sa family ko kasi na-try ko, naramdaman ko yun, na for example, sa ate ko, kaya sa mga kapatid ko, ayun, sa mga kapatid ko yung mga inuuna o kaya yung mga ate ko, ganun. Tapos mainggit ba ako naramdaman? Parang wala naman, kasi binigyan naman ako ng ganda ng Diyos, so okay na yun. Yun lamang po, thank you. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 37 verses 5 to 8. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukit at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahali ka sa amin?" Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 37, verses 9 to 12. Then he dreamed still another dream, and told it to his brothers, and said, "Look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me." So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him, and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I, your brothers, indeed come to bow down to the earth before you?" And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Genesis chapter 37, verse 13 to 16. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan." Pagkatapos bumalik ka agad. Nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Amen. Basahin ko po ngayon ang Genesis chapter 37 verse 17 to 20. Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa dutan pupunta." Sumunod si Jose at tatagpuan nga roon ng mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Pagpatuloy po natin sa Genesis chapter 37 verse 21 to 24. Ang sabi din When Reuben heard this,
he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life. He said, don't shed any blood. Threw him into this certain here in the wilderness, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty, there was no water in it. Amen po. Shalom. Book of Genesis chapter 37 verse 25 to 28. Habang kumakain sila na may tatanaw silang mga ngalakal sa Ismaelita, nang galing sa Gilead, ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap na gamot pagpabangon dalhin ni Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, ano ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin sa ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro ipagbili na lang natin sa Ismaelita iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Umayag ang mga kapatid ni Judah sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismaelita, inahon nila si Jose mula sa balon. Ipinagbili nila sa halagang 20 pilak at dinala si Jose sa mga Ismaelita sa Ehipto. Amen. Book of Genesis, chapter 37, verse 29 to 32. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, wala na doon ang nakababata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama? Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ito. Tingnan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 37 verse 33 to 36. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimihagti. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, pinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Amen. Ayan, nakasaad dito sa Genesis 37 na si Jacob ang tatay ni Jose at si Jose ay may mga kapatid. Si Jose ang paboritong anak ni Jacob. Ayan. Dahil sa selos at inggit ay nagkaroon ng masamang plano ang kanyang mga kapatid sa kanya. May halin tulad natin ito sa buhay natin na halimbawa sa trabaho or sa simbahan, may kapatid tayo na palagi napupuri, palagi napapansin, parang favorite. Doon na natin mararamdaman yung selos dahil tao lang tayo. Mararamdaman natin na yung selos at galit at inggit. Pero kung ikaw ay si Jose na pinaiinggitan, maging humble lang tayo lagi dahil kung ano man yung pinaplano ng mga kapatid mo sa'yo ay may magandang plano ang Lord para sa'yo. At kung tayo naman yung nagsiselos at may galit sa puso natin, isipin natin kung tama ba yung nararamdaman natin. Silipin natin yung puso natin. Isipin natin na kung mag-i-stay yung galit at inggit sa puso natin ay
may masamang dulot ito na magagawa para sa ating kapwa. Ayun lang. Amen.